Okay. Good evening sa inyong lahat. Sa mga andito ngayon, Brother Jelmar, Brother Drew, Sis Marijon, Sis Sarah, Sis Catholic, and Sis Yuyen. Good evening sa inyo. Okay. So, 7 o'clock na. Sinong gustong mag-opening prayer? Sinong gusto mag-volunteer? Okay. Brother Drew, gusto mong mag-opening prayer? Hello? Hello po. Sis po Ay, ako. sorry. Sis po ako. Parating, ilang beses ko na palang bina-brother. Sige, sis. Sorry, Opo. sis. Ikaw mag-opening prayer, sis. Sige po. In the name of the Father, and of Father, the the Son, Son, and and of the the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. We give you thanks for all your benefits, O Almighty God, who lives and reigns world without end. And may the soul of the faithful departed, through the mercy of Christ, rest in peace. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank Magandang gabi you. po. Sige, may gandang gabi. Thank you, sis, for the opening prayer. At may umabot si Sis Lisel sa PWD Ministry. Good evening. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. Okay. Simulan natin. Ang topic natin ngayong gabi is about Divine Mercy Sunday sa parating na linggo. Okay? So, sabi ni Jesus, the greatest attribute ng Panginoon, ang pinaka dakila sa lahat. Marami siyang attribute. He is humble, He is powerful, He is kind, generous, strong, lahat. Pero ang greatest attribute niya sa lahat, ng katangian ng Panginoon ay ang kanyang awa. At ito ay napatunayan na ilang beses, di ba? Ilang ulit na tayo minamahal niya, ang sukli natin sa kanya, hindi ganon. Ngunit dahil sa kanyang awa, ilang beses niya tayong sinagip, tinubos, sinalba. So bago na natin pinagdiwang ang Good Friday, inalay niya kanyang buhay. Siya ay isang dakilang Diyos, tagapaglikha lahat. Ngunit bumaba siya dito sa lupa, naging tao, para maging kasama tayo, makapiling tayo, at ialay ang kanyang buhay. Dahil sa awa. Hindi niya kailangan gawin yon, pero ginawa niya yon sa sarili niyang kagustuhan para ipakita ang kanyang pagmamahal, ang kanyang awa sa atin. His greatest attribute. So, ang sabi ni Jesus kay Saint Faustina, gusto niya na magtatag tayo ng isang araw para i-honor ang kanyang mercy. Isang araw na ating i-celebrate at i-honor ang kanyang mercy. Special day. At iyon ay ang pangalawang linggo pagkatapos ng kanyang pagkabuhay. Ang susunod na linggo pagkatapos ng kanyang pagkabuhay. So, yun ay the 8th day. Ika-8 araw mula sa kanyang pagkabuhay. First day ang kanyang pagkabuhay. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang Sabado. Pagka linggo, yun ang ika-8 araw. 8th day. Yun ang instruction ni Jesus kay Saint Faustina. Gusto niyang i-celebrate natin ang araw na to. Okay? Bakit? Bakit 8 araw? Okay? Ang tinatawag sa 8
octave, no? Octavius, octa, 8. So, yun tatawag na 8. Bakit 8? No? Of all the numbers, bakit 8? Okay. Sa mga Hudyo, sa kanilang kultura, pag may isang kapistahan na napakadakila na hindi ito sapat ang isang araw lamang na ipagdiriwang ang itong napakadakilang kapistahan. So, dahil napaka-special nito na hindi sapat yung isang araw, sineselebrate nila to ng 8 araw, 8 days. Pero yung 8 araw na yon, kino-consider nila na parang isa lang. Okay? Kino-consider nila na parang isang araw lang siya. Okay? Dahil sa sobrang pagka-special niya, hindi kayang i-celebrate sa isang araw lang. Okay? Kuha niya. Now, sa lahat ng kapistahan sa ating simbahan, ito yung pinaka-dakila sa lahat, ang pagkabuhay, yung Easter. Sinabi na natin ulit, bakit sobrang special niya? Kasi dito napatunayan lahat na si Jesus ay Diyos. Dahil wala pang patay na nabuhay na walang hanggan. Okay? Siguro may mga ibang nakita kayong mga si Lazaro nabuhay ulit, di ba? Pero namatay ulit. May iba na nakita niyong sa emergency room na comatose, namatay na tapos nabuhay ulit. Pero namatay ulit. Pero si Jesus lang ang umangkin na siya ay Diyos at napatunayan ito na siya ay nabuhay at umakyat sa langit. So, dahil dito, napatunayan ng kanyang sinabi, lahat ay totoo. Okay? Nasa katuparan lahat. Kaya ito ay the greatest celebration ng simbahan. Meron tayong 2 octave sa simbahan natin na sineselebrate. Ang Christmas octave at yung Easter octave. No? So, ang Christmas pala, sineselebrate din siya as octave. Kaya, from December 25, no, pinanganak si Jesus, hanggang January 1. Yung January 1, yun ang kapistahan ng solemnidad ng pagkaina ni Maria kay Jesus bilang Diyos. Mary, the Mother of God. Kaya, Holy Day of Obligation. Dapat tayong nagsisimba. Tatatuhin natin siyang Sunday. Kahit hindi siya Sunday, dapat tayong magsimba. At saka pa yung isa na Holiday of Obligation sa Pilipinas, yung December 8, Immaculate Conception. Pero dito muna tayo. Bakit magkadikit itong December 25 at saka January 1? No? Mary, the Mother of God. So, kung titingnan mo, ito ay considered one day, octave. No? Consider ito na sineselebrate na bilang isang araw lamang. So, si Maria, ina ng Diyos, at kapanganakan ng Diyos sa December 25. So, nagse-celebrate tayo, no? Pinagdiwang natin ang kapanganakan ng Diyos, at ito ay nagtatapos at nasasakatuparan sa January 1. Sineselebrate natin ang pagkaina ni Maria sa Diyos. Okay? Bakit natin hindi mahihiwalay? Bakit iisang araw lang they are considered one? Ito yung Christmas octave. Okay? Kasi hindi mo mahihiwalay si Jesus kay Maria. Okay? Kasi kung wala si Maria, hindi dumating si Jesus. Okay? At kung wala si Jesus, wala rin si Maria. So silang dalawa hindi mo mahiwalay. So kaya ang mga kapatid natin sa ibang sekta, mali yung paniniwala nila na si Jesus lang ang kanilang minamahal at binabaliwala nila si Maria. Kasi
sa saying, di ba si Maria, sa iba nating lecture, siya yung the mother, the queen mother. Okay? Siya yung the new Eve. Siya yung the ark of the new covenant. So kung si Jesus ang hari, si Maria ang reyna. So, hindi mo pwedeng angkinin si Jesus na iyong hari kung hindi mo tatanggapin si Maria na iyong reyna. Kasi sa kaharian ng mga Hudyo, no? Sa kaharian ng mga Hudyo, okay? The Davidic kingdom, ang queen ay ang mother. Kagaya kay Solomon, ang queen ay mother. So, lahat ng queen sa Davidic kingdom ay yung ina. So, hindi pwedeng meron kang hari, wala kang reyna. Okay? Kaya hindi mo mas-separate si Jesus kay Mary. Kaya nga, parati tayo nagpe-pray ng Angelus. No? Kasi, ayaw ng demonyo marinig ang ang pangalan ni Maria. Kasi, silang dalawa parating magkasama. Now, ang pangalawang octave ay ang Easter. Ito ay mas higit pa sa Christmas. Our biggest octave is Easter. No? Kaya, ang Divine Mercy Sunday, ang Easter, yung pagkabuhay, ang after 8 days, Divine Mercy Sunday. So, from day 1 to day 8, considered 1 day. Okay? Ito ang nagkokompleto ng Easter. Ang Divine Mercy Sunday ay kinokompleto niya ang Easter Day. Hindi ito sinasabi natin Easter season na kasi ang Easter season ay 50 days. We are talking about the Easter, araw ng Easter, araw ng pagkabuhay. So parang kahit umabot ka na ng Divine Mercy Sunday, parang ang sineselebrate mo pa rin yung parehong araw na yon. Okay? Parang consider sila as 1 day. So, ang perfect number sa Bible, no, is 7. 7 sacraments, di ba? 7 churches. You know, ang 6, pangit na number yan para sa Bible. Kulang yan, kulang. Kaya yung 666, 3 beses ang pagkukulang. So kaya napaka evil, no, ng 666. Kulang ang 6. So ang 7 is complete. Pero bakit 8? No, bakit 8 ngayon? Kasi ang 7 na symbol ay ang perfection dito sa mundo. Pero pagdating sa eternity, ang 8 is considered the perfect number para sa kabilang buhay. Pero dito sa mundo, ang perfect number is 7. Diba yung 8 na symbol, para siyang infinity. Diba? Wala siyang tigil. Wala siyang tigil. So, kagaya na, di ba, naghintay ang mga ang mga banal na mga tao, kagaya nila ni Moses, Abraham, no, sino pa sila na Elijah. Lahat ng mga banal na tao naghintay na hanggang si Jesus ay mamatay sa krus, magpatulo ng dugo para sa pagtubos at mabuhay si Jesus. Pagkabuhay niya, sabay na silang pupunta sa langit. Diba? Ang lahat-lahat ng mga nag-iintay. Yung sinabi natin last time, yung limbus patrum. So sa day 1, bukas na ang langit. No? Bukas na ang langit. So lahat tayo, tapos na. Tinubos na tayo. Tapos na ang pagtubos. Niligtas na tayo mula sa kamay ni Satanas. So, nabuksan na. Meron na, dati kasi sarado ang langit.
wala tayong chance na makakapasok sa langit. Ngayon, pwede na. Bukas na. So, yung mga nauna, doon na sila. Pumunta na. We are new creation. Anak na tayo ng Diyos. Kung tinatanggap natin sila at nabinyagan tayo, anak na tayo ng Diyos. At meron na tayong relasyon. Pwede na natin siyang tawaging Ama. Okay? Dahil ang ating Ama nung una, nung hindi pa tayo tinanggap at tinubos ni Kristo, yung humahawak sa atin ang Diablo. Ngayon, ang Ama natin ay ang Diyos. Okay. So, Easter, natubos na tayo. Bagong nilalang na tayo. Pagkatapos nun, pag nakatanggap na tayo ng buhay, anong gagawin natin? Maglalakbay dito sa mundo. Di ba? Maglalakbay sa buhay natin. So, yung next 7 days from Easter, nagsisimbolize ng ating buhay dito sa mundo. Okay? Ang paglalakad natin dito sa pamumuhay sa ating mga hanggang 80 years old, 90 years old. Tapos, ang ating minumungkahi at sinisikap na makapasok sa langit, yun ang promised land. Okay? So, ang pagpasok sa promised land, yun yung 8th day, eternity. No? Eternity. Yun yung nagsisimbolize niyan. Okay? So, nagwo-wonder tayo sa life. No? Tapos tayong nabinyagan, haharapin natin ang buhay, mga pagsubok ng buhay. So, kagaya din sa nung na-learn natin, no? Na-learn natin doon sa pagbasa natin ng Biblia sa Old Testament sa panahon nila ni Moises, yung mga Israelita, sinagip ni Jesus, no? Kanyang sinalba mula sa kamay ng mga Egyptians. Okay? So, ang Egyptians, nagsisimbolize ng devil. Okay? Tapos, through the water of the Red Sea. Paglampas nila sa Red Sea, no? Tumawid sila sa Red Sea. Yun ang, di ba, Red Sea water symbolizes baptism. Pag dumaan ka sa Red Sea, nagsisimbolize tubig, di ba? Baptism. So you have died to your old self. You are a new creation. So nasalba ka na. Meron ng relasyon ang mga Israelita sa Panginoon. Tapos, di ba, naalala nyo, nag-wander sila sa desert ng 40 years. Nagsisimbolize yun ng ating buhay dito sa mundo. At lahat umaasa na makapasok sa promised land. So tayo umaasa na makumpleto natin ang ating paglalakbay dito sa mga pagsubok ng buhay, makakapasok tayo sa langit. Yun ang promised land. So kaya yung kwento doon sa mga tao sa disyerto na sila ay sinagip ni Jesus mula sa kamay ng Egyptian, nagsisimbolize yun ng buhay natin. Okay? So, binuksan niya ang pintuan sa langit. Lahat, natubos na. Kagaya natin. Natubos na tayo lahat. Pero, kung maalala nyo, sa mga taong nakadaan doon na tumawid sa Red Sea, yung nahati yung Red Sea, di ba, natabunan yung mga Egyptians. Lahat ba nakapasok sa Promised Land? Hindi. Konti lang ang nakapasok. Karamihan namatay doon dahil disobedience. No? Ganon din sa atin. Nabinyagan tayo, tinanggap natin ang kaligtasan, lahat ba tayo makakapasok na langit? Hindi. Sabi ni Jesus, go through the narrow door because the door towards destruction is wide. Narrow is the road to the kingdom. Okay? So,
Kaya sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, kung sino ang mananatili, no? Ang mananatili hanggang katapusan ay maliligtas. So kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga ibang sekta, yung once you receive Jesus as your Lord and Savior, sure ka na 100% ligtas ka na. No? Mali yun. Kasi ang sabi sa Bible, kung sino ang mananatili hanggang sa huli, siya yung maliligtas. Kasi kaya ang sabi ni Jesus, huwag kayong bumitiw. No? Huwag kayong bumitaw sa akin. Manatili kayo sa akin. Remain in me and I will remain in you. So, hanggang sa katapusan, sa huli nating hininga, manatili tayo. Okay? So, first day, Easter, symbolizes ng pagbukas ng langit. Yung 7 araw, after that, yung ating paglalakbay dito sa buhay. At yung pang-8, yun na ang papasok na tayo sa buhay na walang hanggan or ating kamatayan. Symbolizes our death. So, ang 8th day is the Divine Mercy Sunday. Yun ang gusto ng Panginoon na ating ipagdiwang. Kaya na lecture ko na to dati, ilang taon na, inulit ko, para hindi natin makalimutan kung ano ka-special ang araw at mapaghandaan natin kasi sayang kung lumagpas na at hindi natin napaghandaan. No? So, ang Divine Mercy Sunday, hindi niya pinapalitan o tinatabunan yung Easter Sunday. No. Considered silang parehong araw lamang. Considered sila. Okay? Kasi ang whole octave is celebrated as one day. Now, sabi ni Saint Augustine, ang tawag niya dito sa hindi pa to Divine Mercy Sunday nung unang panahon. So, bago lang ito na-establish. Pero, para kay Saint Augustine, itong 8th day, the next Sunday after Easter is the greatest day, Dominica in Albis. Alam niyo ba nung di ba, so, nung unang early Christians, binibinyagan ang mga catechumens during Easter Sunday. Okay. Magsusuot sila ng puting damit, no? At susuotin nila yan sa buong linggo. At huhubarin lang nila pagkasunod na linggo, yung Divine Mercy Sunday. Buong linggo nilang susuotin yan. Doon lang nila pwedeng hubarin yung puting damit sa Divine Mercy Sunday. Tawag doon Dominica in Albis. Okay? Sunday of White Robes. At alam nyo ba na nagpakita si Jesus kay Saint Thomas the Doubter, 8 days after siyang nabuhay. Okay? Doon yung sinabi niya, sige, ilagay mo ang iyong daliri sa tagiliran ko at sa aking sugat sa kamay. At doon sabi niya, my Lord and my God. Ha? Nagda-doubt si Thomas. 8 days yon. At ang parehong disciple na si Saint Thomas na pinakitaan ni Jesus ng kanyang awa na para siya ay maniwala, siya nagsabi na sa wala to sa Bible, pero makikita to sa mga extra biblical sources, Apostolic Constitution, the earliest writings. Sabi ni Saint Thomas, after 8 days following the feast of Easter, let there be another feast observed with honor on the 8th day itself on which he gave me. So siya nagmungkahi na dapat ang pagkatapos ng 8 araw following ng Easter, dapat merong feast na i-observe. Okay? Now, so, initial salvation, nagpabinyag tayo, bininyagan tayo. Ang final salvation, kung
tayo ay mamatay na. Kaya tayo nagsasabi parati, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of my death. Kasi una tayong niligtas. So pag may nagtanong sa inyo, brother, na ibang mga sekta, ligtas ka na ba? Ang isasagot nyo, 3. Sila kasi isa lang eh. Yes, ligtas na ako. When I received Jesus my Lord and Savior, yun, tapos na. Pero ang sagot dyan, mga kapatid, 3. Yes, niligtas na ako. Kailan, brother? Sa araw ng binyag ko, ligtas na ako. Natanggap ko ang kaligtasan. Pangalawa, patuloy akong nililigtas araw-araw. Pangatlo, na nag-hope tayo, umaasa tayo na maligtas. So yun ang final salvation, yung pangatlo. Wala na, hindi ka na pwedeng maagaw. Habang buhay ka, pwede ka pa maagaw ng dyablo. Okay? So, final salvation. So, sa 8th day, si Jesus, kukunin niya ang kanyang bride. Tayo. Tayo ang kanyang bride. Siya ang groom. Diba? It is the symbol of our death. So, natapos na natin ang ating pilgrimage sa ating buhay, papasok na tayo sa eternity. Kaya nga, sabi ni Jesus, many have been called, few are chosen. Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus. Na marami ang tumanggap sa Kanya, no? Many ang tumanggap sa Kanya, na marami ang andun sa Egypt na naligtas mula sa Egyptians, tumawid doon sa Red Sea, symbol of baptism, pero konti lang ang nakapasok sa Promised Land. Marami ang namatay. Kung maalala nyo ang parable of the wedding feast, di ba? Marami ang tinawag, lahat tinawag. Kasi yung mga unang tinawag, ayaw. Symbolizes the Israelites, no? The people, mga Pharisees, ayaw tanggapin si Jesus. So, lahat binuksan sa buong mundo. At marami ang pumunta sa kasal. Yeah, the parable. Pero nung nagsimula na ang kasalan, nag-ikot-ikot ang yung bride, yung groom, nakita niya yung isa doon, walang suot na pangkasal. Tinanong niya, saan na yung damit na pangkasal? Hindi nakasagot. Kaya ipinatapon sa labas sa kadiliman at ginapos. Symbolizes hell. So, kahit lahat tinawag, pero may requirement. Dapat in the state of sanctifying grace ka. Yung damit na pangkasal, symbolize ng sanctifying grace. Many have been called, few are chosen. Kasi konti lang ang mananatiling suot-suot ang damit pangkasal. So yung damit na pangkasal na wedding garment na hinahanap, kung tayo'y mamatay, kahit suot-suot mo pa yan, pwede siyang may mamantsa. Okay? Pwede siyang magkaroon ng mantsa dahil sa ating mga venial sin. Pag nawala ang wedding garment mo, ibig sabihin, mortal sin. Natanggal siya. Pag suot-suot mo pero may mantsa, venial sin, makakapasok ka pa rin sa Promised Land. Maliligtas ka pa rin. Pero, dadaan ka sa purgatorio. Dahil walang kahit konting dumi ang makakapasok, sabi sa Bible, di ba? At ano pa ang pwedeng mamantsa sa ating damit pangkasal, wedding garment? Yung temporal punishment. So, sa kada kasalanan, venial man o mortal, merong mantsa na maiiwan. No? Kahit napatawad na ang isang mortal sin, mag-iiwan yan ng mantsa. Kung sa kahoy pa, pag pinako mo ang pako sa kahoy, pag tinanggal mo ang pako, may iwang butas. So, dapat hihilumin pa yan. O kung sa damit, mantsa.
dapat lalabhan pa. Kaya, so yun ang temporal punishment. No? Hindi ibig sabihin na nagkumpisal ka na, malinis na ang damit mo. May maiiwan pang mantsa. Okay? So, eto, ang diagram para mas maintindihan natin. So, example, mortal sin, pag nag-confess ka, may forgiveness. Matatanggal ang eternal punishment. Hindi ka na ma-iimpyerno. Pero may maiiwan na temporal punishment. Kaya nga binibigyan tayo ng pare ng penitensya pagkatapos na idadasal natin kasi nakakatanggal yon ng temporal punishment. Nakakatanggal ng mantsa sa ating damit. Kasi para pagdating ng ating kamatayan, puting-puti na siya or konti na lang natira sa mantsa. Yung eternal punishment, yun yung natanggal talaga ang damit mo pangkasal. Hindi mo talaga suot, nahubaran ka talaga. So pag ikay namatay, nahubad ka, wala yung damit na pangkasal, wala ka, no? Hindi ka makakapasok. Ang sabi ni Saint Francis of Rome sa kanyang vision, kada mortal sin, like for example, nanood ka ng pornography, okay? Example, kahit nangumpisal ka, ang katumbas niya na temporal punishment na maiiwan sa iyong kaluluwa na pagbabayaran mo sa purgatorio ay 7 years. So, kada mortal sin, i-times mo sa 7 years. At hindi lang yon, kung mas malubha na kasalanan, mas matindi pa, mas more than 7 years. Okay? Kaya nga, sinasabi natin pag namatay ang isang tao, huwag mong kaagad sabihin, happy birthday in heaven. Kasi hindi mo alam kung ang tindi pa ng paghihirap doon sa purgatory. Okay? So, ang venial sin, may katumbas siya na temporal punishment. So, pwede siyang matanggal habang buhay ka pa dito sa earth. Pay now or pay later. Yung purgatory yun, pay later. Mas mahirap yun. Yung earth, naka-promo yan. So, di ba nakikita nyo sa mga advertisement, if you avail now, you will get discount. Pero kung hindi ka mag-avail now, mas mahal na ang presyo. Ganon din. Pag ngayon mo binayaran ang mga utang mo, murang-mura. Konting penitensya lang, bura na. Pero pag pinabayaan mo, hantayin mo lang, saka na. Pag namatay na ako, doon na sa purgatorio mo, papray na ako. Mas ilang taon ang babayaran mo. Naka-promo yan pag dito sa mundo. Example ng makakatanggal ng temporal punishment habang buhay pa tayo, yung sincero ang pagsisi mo. Kakabura yan. Pag sobra talaga ang pagsisi mo talaga, taos-puso talaga dahil sa laking pagmamahal mo sa Diyos, nakakabura yan ng temporal punishment. Nakakalinis ng damit mo yan. Penitensya, no? Mga good works, yung mga paggagawa ng mga indulgences, yung mga suffrages, nakakatanggal yan. Okay? So, ano yung indulgence? Yung indulgence, yun yung mga bagay, mga dasal na gagawin mo na mga mabubuti na makakatanggal ng mga temporal punishments sa mga kasalanang napatawad na. Okay? So, itinatag ng simbahan yan. No? Itinatag ang simbahan ang tagapag-dispense. Binigyan ng authority ng Panginoon ang simbahan na mag-dispense, magbigay sa atin ng indulgence. Okay? So, pag nakatanggap ka ng indulgence, pwede mo siyang gamitin para sa iyong sarili o para sa isang taong namatay na. Okay? Pag gumawa ka ng isang indulgence, pwede ito, Lord, para sa aking ama na yumao na. Pwede. Pwedeng sa iyo, pwedeng sa mga yumao. Hindi mo pwedeng ibigay sa taong buhay pa.
Lord, para to sa temporal punishment ni nabuhay pa, hindi. Para lang ito sa iyo at sa mga namatay na. Okay. So, sino yung makakatanggap ng indulgence? Okay? Lahat ng mga taong in the state of grace. Pag wala ka sa state of grace, state of mortal sin ka, hindi ka makakatanggap ng indulgence. Kailangan baptized ka, kailangan hindi ka excommunicated. At kailangan meron kang intention, gusto mong makatanggap ng indulgence. Kaya nga every morning, kasali sa morning prayer ko ang itong prayer na ito. Oh my Jesus, I desire today to gain every indulgence and merit that I can, and I offer them together with myself to Mary Immaculate, that she may best apply them to the interest of your most sacred heart. No? So, pag pinray mo yan sa morning, lahat ng gagawin mo na mabubuti sa buong araw, matanggap mo yung mga indulgence. Kasi pag hindi mo siya hiningi, hindi mo matatanggap eh. Pag hindi mo rin siya inaasam-asam, no? Now, a person needs to have the sincere intention of gaining the indulgence before doing the particular work. Hindi siya automatic, hingin mo siya. Okay. So, may dalawang klaseng indulgence, partial at plenary. So, partial lang. Yung plenary, lahat-lahat, ubos lahat ng yung mga mancha, puti kaagad. Yung partial, kung sa mancha pa, may isang banda dito na puti, may natitira pa. Yung plenary, ubos lahat, puting-puti, parang tide, ano ba yan, na puting-puti, bumubusilak, no? So, ito yung mga example ng mga indulgence, no? Number 1, example, adoration, no? Sa Blessed Sacrament for 30 minutes, makakatanggap ka ng plenary indulgence. Stations of the Cross, rosary inside the church, or may kasama kang ibang tao, nagbabasa ka ng Biblia for 30 minutes na taimtim. Example yan na makakatanggap ka ng plenary indulgence every day kung gusto mo. Okay? Pero, ang dali-dali, no? Babasa ka. Pero meron siyang 5 condition. So, gagawin mo to plus ang 5 condition. Yung 5 condition is dapat nakapag-confess ka 20 days before or after sa paggawa ng indulgence. Or nakapag-communion ka 20 days before or after. Okay? And then, you pray for the intention of the Holy Father. Ano yung pwedeng i-pray para sa intention ng Holy Father? Pwedeng Apostles' Creed or pwedeng Our Father. Okay? At number 4 na requirement, wala kang attachment sa venial sin. Okay? At number 5, yun. You complete the specific prayer or works declared by the church. Ito yung declared by the church. Marami pa yan. May libro na Enchiridion of Indulgences. Marami pa yan. Example lang ito. Okay? Kung napansin niyo mga kapatid, sa 5 condition, sa 5 kondisyon na ito yung pinakamahirap, number 4. Complete detachment from all sin. Even venial sin. Dapat wala kang attachment. Kahit sa venial sin. Kukunti lang sa atin. Kahit ako, siguro, hindi ko masabi yan. Venial sin, no? Kasi hindi natin alam. Akala natin wala tayong attachment. Meron pala. Yung mga ating mga, kahit sa ating mga joke-joke pa lang dyan, pwede na tayo maka-venial sin, no? Sa ating mga iniisip na mga hindi maganda, pwede may venial sin, no? So, ito yung pinakamahirap. Now, dito papasok yung Divine Mercy Sunday. Kasi iba tong Divine Mercy Sunday. Okay? Sabi ni Jesus kay Saint Faustina, "My daughter, tell the whole world about my inconceivable mercy." No?
I desire that the feast of mercy be a refuge and a shelter for all souls, and especially poor sinners. Gusto ni Jesus na ang divine mercy na araw na ito yung shelter kung saan papasilungan ng mga makasalanan, ng mga nakakaawang mga makasalanan. Ito yung panangga nila sa justice ng Father. Naalala ko sabi ni Saint Padre Pio, tinanong siya, Father, how many years average stay ng mga tao sa mga maliligtas sa mga makapasok sa langit, sa mga sanctifying grace? Average stay nila sa purgatory. Sabi ni Padre Pio, average 100 years. Imagine, 100 years. Dahil sa mga temporal punishments, mga mancha na nakadikit sa ating wedding garment. So, pero meron tayong special gift kay Jesus. Sabi niya kay Saint Faustina, ito, Divine Mercy Sunday. Sabi ni Jesus, sa araw na yon, bubuksan ko ang ikailaliman ng aking mercy, the very depths of my tender mercy. At ibubuhos ko ang parang dagat na mga grasya sa mga kaluluwa na lalapit sa aking awa. Imagine na, kung sino man ang lalapit sa aking awa, sa fount of my mercy, ibubuhos ko lahat. Kung sino man ang magkukumpisal at magkukomunyon, no? Yun, sa mga 10 days or before or after, mag-confess 10 days before or after, no? Makakatanggap ng complete forgiveness. Meaning, plenary. Yung buong, buong mula pagkabata, yung damit mong dumi-dumi na. Clean slate. Para kang bagong binyag. Para kang bagong bininyagan. Di ba? Kasi yung mga, for example, yung may mga 50 anyos, doon pa lang sila na binyagan. Buong kasalanan nila, kahit temporal punishment. At saka pag nabagsakan sila ng atomic bomb sa araw ng binyag nila, diretso na sila ng langit. Kasi bagong-bago ang kanilang damit. Di ba? So, para kang bagong binyag pag nakatanggap ka ng plenary indulgence. Sabi niya, on that day, bubuksan ko yung floodgates, no, ng grasya. So, dapat walang sinong tao matatakot na lumapit sa akin. Kahit ano pa kabigat ng kanilang kasalanan. Okay? My mercy is so great that no mind, be it of man or angel, will be able to fathom. Kahit anghel o kasinong taong hindi kung sa Bisaya pa, hindi makatugad, hindi nila labis maintindihan kung ano kalalim ang aking awa on that day. Okay? So, habang ikaw ay nagko-communion, no, or before ka mag-communion, ito yung prayer mo na ipipray ngayong Sunday habang ikaw ay nagsisimba para matanggap mo. No? Lord Jesus Christ, Son of the living God, you promised Saint Faustina that the soul that has been to confession, which I have, no, and the soul that receives Holy Communion with trust in the divine mercy, which I have, no, will receive the complete forgiveness of all sins and punishments. Lord, please give me this grace. Jesus, I trust in you. Ito yung prayer. Kung hindi nyo man ma-memorize, ito yung thought. No? Ito yung thought. At saka, ganda rin magdagdagan mo ng act of contrition. Yeah? Pwedeng Bisaya, pwedeng Tagalog, pwedeng English. No? Oh my God, I am heartily sorry for having offended you, and I detest my sins most sincerely because they displease you, my God, who are so deserving of all my love. For your infinite goodness and most amiable perfections, I firmly purpose by thy holy grace never more to offend you. Maraming version ang act of contrition.
pwede niyang gamitin. At kung ikaw ay nasa barko, wala kang simbahan, malayo ka, but you're in the state of grace, or kung wala ka man, hindi ka man maka-confess dahil walang tao, walang pare dahil sa malayo kang lugar, pwede kang mag-act of spiritual communion. Okay? Basta ikaw ay nagsisisi, sobra-sobra, at hindi mo na gagawin ulit. Like for example, kung nasa abroad ka, hindi ka kasal sa simbahan, so in the state of mortal sin ka. Pero nagsisisi ka at sabi mo, pagdating ko ng Pilipinas, ang una kong gagawin, magpapakasal ako. So, tatanggapin ni Lord yan. Tatanggapin ni Lord na pagsisisi yan. Ang una kong gagawin, magpapakasal ako, hindi kami magsisiping ng misis ko pagdating ng bahay ng Pilipinas. Sisiman ka hanggat hindi kami kasi nagsisisi ako. Pwedeng magkakaroon ka ng perfect contrition at mabibigyan ka ng sanctifying grace. Matatanggal ang mortal sin. At you pray this prayer, spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already here and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. No? So, again, itong promise na ito ay ma-apply mo lang sa iyong sarili. Hindi pwede sa iba. Okay? Now, ang plenary indulgence on the divine mercy, no? Dalawa. Ang isa, given by the church, kailangan mong gawin yung 5 kondisyon. Ang extraordinary promise, yung the divine mercy na extraordinary promise, no? Sa ang Panginoon mismo ang nagbigay. No? Yung ordinary na plenary indulgence, no, given by the church. Pero itong Divine Mercy Sunday, no, yung Divine Mercy Sunday, given directly by God Himself. Pwede mong tanggapin ang dalawa. So, ang sabi ni Jesus, gusto kong magbigay ng complete pardon to the souls that will go to confession and receive Holy Communion on the feast of my mercy. No? Diary 1109. Sa feast ng kanyang mercy. Kung sino man ang lalapit sa fountain of life sa araw na ito, bibigyan ko ng kompletong kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at ng kanyang mga parusa. Imagine how great it is, no? Yes, the first Sunday after Easter is the Feast of Mercy. Pero, sabi niya, dapat may kondisyon. There must be also acts of mercy. Dapat may gagawin tayong acts of mercy. Hindi pwede tayong tatanggap at hindi tayo magbibigay ng mercy. Ano yung mga works of mercy? Dalawa, spiritual at corporal works. Yung corporal works, feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless. Hindi mo kailangan ubusin yung 7. Kahit kung ano lang kayang mong mabigay. Kahit anong, itong corporal works ay kalinga para sa kapwa. Visit ka sa prisoner, shelter the homeless, comfort the sick, bury the dead. No? Nakikilibing ka, bibisita ka sa mga lamay, works of mercy yan. Kasi ikaw ay nakikiisa sa pagdadalamhati ng iyong kapwa. Considered works of mercy ang pagbibisita sa lamay, bibisita sa sala, sa libing, no? Spiritual works of mercy, nagtiteach ka, catechism, or kahit sa mga hindi nakakaintindi, teach the ignorant, pray for the living and the dead, correct sinners. Ang pagko-correct ng sinners in love, spiritual works of mercy.
counsel the doubtful, console the sorrowful, bear wrongs patiently, forgive wrongs, no? Willingly. Mga works of mercy yan, spiritual at saka corporal. So, sabi ni Jesus, ang grasya ng aking awa, no, ay pwede mo lang kalusin, pwede kang mag-igib sa balon ng aking awa. Anong gagamitin mong pang-igib? Di ba tabo? Dito, ang pwede mong gamitin pang-igib ay ang trust. Yun yung tabo, ang trust. Yung tiwala mo na ibibigay sa iyo ni Lord. Hindi ka magdadalawang isip. Hindi ka sa Bisaya pa, hindi ka nagduha-duha. Hindi ka nag-doubt. Gusto niya trust. Trust ka na bibigyan ka niya ng mercy. The more you trust, the more you will receive. Yun ang gusto ni Lord. Kaya sabi niya, I trust in you. No? So, sabi niya, on Mercy Sunday, pag nag-receive tayo ng communion worthily, with complete trust, no? We will receive complete baptismal renewal para tayong bagong mga binyag ulit. So, dito, anong ginagawa ng Panginoon sa atin? Binabalik niya tayo sa sacraments. Tinuturo niya tayo bumalik sa mga sakramento. Confession at saka communion. Alam niyo ba na ang confession is more powerful than creation? Mas makapangyarihan, mas malaki ang ginawa ng Panginoon sa confession kumpara sa paggawa niya ng sanlibutan. Nung ginawa niya ang sanlibutan, mas madali para sa kanya kumpara sa confession. Ang pagpapatawad, mas malaking energy ang ginagasta ng Panginoon sa confession. Kasi, yung epekto ng confession, pagpapatawad, ay eternal, walang hanggan. Ang kanyang epekto ay walang hanggan na pagkabuhay mo sa langit pag napatawad ka. Pero yung creation, mawawala ito pag nawala na itong mundo. Kasi ang mundo ay may katapusan. Okay? Kaya nga, confession is greater than exorcism. Kaya iba, may mga kalabog-kalabog sa bahay, magpapa-deliverance na tayo, magpapa-exorcise na tayo, o may mga harassment. Wag. Yung exorcism, pwede natin gawin, at saka mga deliverance, pwede natin gawin sa mga last recourse na talaga. Maraming mga demonic harassment at kahit possession, matatanggal sa confession lamang. Kasi ang confession, tinatanggal niya ang kadena na nakaangkla sa iyo. Kasi lumalapit ka ng relasyon sa kay Jesus. Yung iba kasi gusto ka magpapa-deliverance, magpapa-exorcism. Kasi akala nila parang magsaseremonya lang, wala na silang gagawin, hindi sila magko-cooperate, hindi na kailangang baguhin yung buhay nila, hindi nila iiwan yung vision nila, magpapaseremonyas lang sila sa pare. No. Ang purpose ng deliverance at saka exorcism ministry is to bring back the broken relationship to Jesus. So, April 2000, na-formalize ang Declaration of the Divine Mercy Sunday. No? At sinama na siya sa Roman Missal. At ginawa na siyang binding, hindi siya optional. Binding na talaga siya kada Katoliko na mag-celebrate ng Divine Mercy Sunday. Hindi siya optional. So, pag tinawag natin second Sunday of Easter, namely, the Divine Mercy Sunday. Or, second Sunday of Easter, that is the Divine Mercy Sunday. Okay? So, summary. ABC. Para maalala natin anong gagawin natin sa Sunday. A. Ask for His mercy. No? Gusto niyang mag-approach tayo with trust. No? Hingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. No? B. Be merciful.
be merciful. Gawa ka ng works of mercy sa araw na yon o kahit lalagpas pa sa araw na yon, araw-araw mong gawin. Number C, complete trust in Jesus. Okay? Complete trust. The more we trust, the more we receive. So, paalala sa lahat, yung divine mercy ni Jesus, hindi yan ticket, license to commit sin. May awa, gawa tayo ng kasalanan. No. Pag ganun ang mentality mo at yung attitude mo, hindi ka makakatanggap ng awa sa Panginoon. No? Dapat buong puso kang nagsisisi na hindi mo gagawin yung mga kasalanan mo at handa kang talikuran kung ano man yan. So, wag tayong mag-presume ng mercy. Trust in the mercy is different from presumption of mercy. Yung presumption of mercy, yung gagawa ka ng kasalanan kasi alam mong papatawarin ka. Yun yung presumption of mercy. Yung trust in mercy ay yung mga nagawa mong kasalanan nung una, nagtitiwala kang buburahin ni Lord yun. Yun. Yung presumption of mercy, nag-expect ka ng future na hindi pa nangyayari. Na gagawin mong kasalanan ngayon kasi inaabuso mo ang kanyang awa. So, dahil nakatanggap tayo ng mercy, una tayong nakatanggap ng mercy, kailangan nating maging merciful. Kailangan nating maging channels ng mercy. We have to be channels of mercy. Sabi ni Jesus sa Diary 965, maraming napupunta sa impyerno, no? Souls perish, kahit sa pinagdaanan ko sa aking bitter passion. Pero bibigyan ko sila ng last hope ng salvation. Yun ang feast of my mercy. Pero kung hindi sila mag-adore sa aking mercy, they will perish for eternity. Sinabi niya kay Saint Faustina, the secretary of my mercy, Saint Faustina, isulat mo ito, sabihin mo sa lahat, itong great mercy of mine. Kasi ang kahindik-hindik na araw ay darating, the day of my justice. Yun ang delikado. Pag tayo namatay na, or ang pagdating ng Panginoon, second coming, yun ang day of justice. Bago pa dumating yan, sumangguni tayo, magpasailalim tayo sa kanyang mercy. Kaya sabi ni Jesus, meron akong eternity, walang hanggan na pagparusa sa mga tao. Kaya nga, pinapataas ko, ine-extend ko, pinoprolong ko ang mercy ko para sa mga makasalanan. Pero, no, woe to them, no? Kung sa ano pa, malas lang ng mga tao kung hindi nila i-recognize itong panahon ng aking pagbisita ng kanyang mercy. Sabi niya sa Diary 998, I am giving mankind the last hope of salvation. That is recourse to my mercy. Sige. God bless us all. So, at least, makakahanda tayo ngayong Sunday for this very special. I hope kung nakasimula tayo ng ating Divine Mercy Novena, 9 days. So, nagsimula dapat sa Holy Good Friday, no? So, mas maganda yon. And then, if we pray every 3 o'clock, no? 3 o'clock prayer, or we make it a habit also, the Divine Mercy Chaplet. Pero kahit wala yung lahat na yon, we avail of the mercy in the Divine Mercy Sunday, pwede pa rin. Okay? Sige. So, i-greet ko lang mga andito ngayon. Sis Aileen, hello. Sis Anol, Brother Dominic, Sis Drew, ngayon Sis na Drew, Brother Earl, Sis Evelyn, Sis Mary June, sabi niya sa chat, God bless us all. Hello, Sis.
Sis Evelyn Briones, Sis Jelmar, Sis June Kirby Sevilla, Sis May, okay, Sis Mary June, nag-greet ko na, Sis Nenning, Sis Ophelia, Sis Lisel, Sis Florida, Sis Cheryl Lyons, Brother Jake, sa PWD Ministry, Sis Realme, Brother Ray, Sis Rosella, Sis Sarah, Sis Catholics, Sis Mel, at saka si Sis Yuyen. So, extra points kayo lahat dito nagtyaga sa Zoom. No? So, thank you for attending. Thank you, Doc. Thank you from Evelyn Briones. Thank you, Pro Doc. Ask ko lang, nasa Hong Kong ka po ba? Na ano lang yun, stopover yun sa Hong Kong. Andito ako ngayon sa New Zealand. Ngayon, kanina lang kami dumating sa brother-in-law ko. So, kasama yung mga... Thank you po, Doc. God bless. God bless. Sis. So, sinong gusto mag-volunteer mag-closing prayer? Si Kuya naman. Sis Mary June, gusto mo Sis Mary June? Closing prayer. Yung microphone, pakibukas. Sige po. Okay. Good morning po dito. Morning po dito sa atin sa dito sa Canada po. Canada. Okay Sis. po. Okay. In the name of the Father, Son. and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, as we prepare to leave this gathering, we ask that your Spirit would go before us, dwell within us, guide our thoughts, and shape our action, so that we may bring glory to you. We surrender all that we have, all that we are, and all that we do into your hands. In Jesus' name, amen. Amen. Lord, we also pray for those, we do adore you, Lord Jesus. We love you. And we pray for those who do not adore and do not love you. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, amen. Thank you, Sis Mary June, for the closing prayer. Thank you po. Thank you. May nakita lang Good night, sa... everyone. Good night. And then, may Thank nakita you lang po, ako sa chat. Tingnan ko lang. Hello, Doc. Doc, sa ibang bansa, ba't may naka-white tapos may takip sila po, Doc? Ano yun? Anong ibig sabihin may takip sila? Sis Catholic, paki-explain ng iyong question. Okay. Baka... Okay. Sige. Anyway. Okay. Sige. Yun na. Baka wala na si Sis. So, thank you very much. See you next week. God bless you all. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Record.